What's up guys? Last time nag-solve tayo ng moment equations. This time naman magsosolve naman tayo ng deflection at any point, and then max deflection, location muna, and then yung max deflection mismo. So ito yung last na sinolve natin. Meron na rin tayong formula. Ito ay para sa moment. So para ma-solve natin yung in deflection tsaka mga max deflection, ito kasi is kapag zero yung slope. Zero slope. Diyan makukuha yung max deflection. So kailangan natin slope equation tsaka deflection. So para makuha yun, it's just the integration of moment equation. So sulat natin y prime na lang. Di ba pag derivative na, halimbawa y, dinerivative mo nagkakaroon ng prime. Tapos ay pag dinerivative mo y double prime na. Kabaliktaran naman kapag in-integrate mo, nawawala yung prime niya, tapos mawawala ulit. So yung y is, yun na yung deflection. So kapag in-integrate natin to, (5 over 3x cubed). Yan. Di pala natin simplify. No? Ito yan pag sinimplify. Yan. And then, kulang tayo ng plus c1. And then, EIY is equal to 125 over 6 minus 12. Yan. And then, pumunta naman tayo dito sa beam natin. So, pwede tayong makakuha ng other clues para makuha yung C1 and C2. Kasi hindi pa natin yan alam eh. Kung isosolve natin yung Y, hindi pa natin alam yung C1 and C2. Para makuha natin, may value tayo ng X. Kung gusto natin isolve yung deflection at any value, edi ibibigay yung X. Pero wala pa tayong C1 and C2, which is yung constants sa integration. So need natin yan. Para makuha yan, need natin ng mga clues, which is makukuha natin sa boundary conditions. So ito yung boundary conditions. So kapag ang x is equal to 0, ang y natin is 0. Kapag ang x naman is equal to L, or in this case, 5, which is nandito na sa kabilang support, ang y rin natin is 0. So, dahil yun kapag ganitong klaseng beam, pag simply supported siya, kapag simply supported, ang deflection lagi at supports is 0. Kasi for example, nandito, ganito kasi yung itsura ng deflections niyan. For example, ganyan yung itsura. So, ito na mismo yung masasabi natin na pwede natin sabihin na ito na yung mismong shape nun, although not to scale. Yan na yung shape almost nung material nung beam natin.
Medyo exaggerated lang para mas kita. Pero sobrang liit lang yan nung pagkaka-deflect niyan. So, yan na yung formula nito. Ito na yung function na yan. So, kung mapapansin natin, ito yung mga deflections. Kung gaano sila bumaba. Yan. Medyo konti dito, palaki ng palaki. And then, since ito ay symmetrical, for sure, ang deflection na max niyan is nasa gitna. So, ganyan yung itsura niyan. So, kung mapapansin nyo, dito sa support na to, tsaka dito sa support na to, ito yung starting points niya. Which is, dito yung 0 pa lang yung deflection. And then, pataas ng pataas, and then, pababa ng pababa na uli. So, very explanatory kung bakit 0 siya. Kasi kung titingnan talaga natin, tinulak mo siya dito. May support dito. Hindi naman gagalaw itong support na to kasi assumed natin na strong enough siya para i-hold yung beam. So, ibig sabihin, hindi talaga to gagalaw kasi may support. Ibig sabihin, hindi mo siya matutulak pababa. While in this case, dito naman, since flexible naman yung may flexibility naman yung mga material sa beams, ibig sabihin is, medyo gagalaw siya ng konti. Although, sobrang liit lang kaya hindi kita. Hindi natin ma-observe in real life ng basta-basta. So, ganon. Since support siya, 0 agad yung deflection kapag nasa support. So, yun yung boundary conditions na makukuha natin, which is yung clue para ma-solve yung C1 and C2. So, at x equals 0, ito yan. Y is equal to 0. Deflection. Ito yung deflection. And then, dito rin sa dulo, which is yung length ng beam, 0 din. So, if we're gonna plug this into this equation, so, plug natin yung 0. EI 0, ito muna, x equals 0, y equals 0. Equals, since may x to, 0 na siya. 0 rin to, plus C2. So, ano ang C2? 0 to. Ibig sabihin, ang C2 natin is 0. And then, pwede na natin masolve yung C1 since 0 to. Substitute naman natin yung 5 or yung L. So, EIY, which is ang Y natin is 0 pa din, equal siya sa 1 to 5 over 6. Substitute na natin yung value ng x na 5. Minus 5 over 12x. Substitute na rin to. Plus C1 and then 5. And then we can solve for C1 na. Yung C1, papalitan ko ng x. Kasi yun yung gusto natin hanapin. So, nakuha natin yung value ng C1. Yan. So, we can rewrite now our equations para mas specific na. So, ito muna. And then, EIY prime.
And then, may value na tayo ng C1 minus 468.75. So, ito na yung bago natin equations. And then, ito naman sa deflection. Yan. So, kapag meron na tayo nito, for any value ng x na hanapin, makukuha na natin yung slope niya. Pwede natin kunin yung moment and pwede natin kunin yung deflection. So for example, tinanong tayo, dito muna tayo sa deflection at any point. For example ay A to, B to, dito ay C. 1 yan. So sa substitute lang natin sa deflection equation, ang bawang tanong is deflection at symbol ng deflection, ganon or ganito, basta deflection at C. So yun ay substitute lang. Yan. Pwede natin i-calc. So, y is equal to negative 448.33 over EI. So, yung EI, nilipat lang natin para y na lang siya. Pag may given na EI, halimbawa EI is equal to 100 kilonewton per cubic meter. Kilonewton cubic meter pala. So, ilalagay lang natin dito. Tapos makukuha natin to. So, yun guys. Pag naman deflection at D, for example, ito ay 3. Edi, substitute mo lang yung 4. Calc 4. Ayan. Typo pala to. 25 lang. 25. So, solve natin ulit yung C1. 25 lang to. Ba't naging 125 yun? So, resolve natin. 25 over 6, 5 cube, minus 5 over 12, 5 to the 4th, plus 5x equals 0. So, ito yung C1. Gawin natin ganito. Para exact. Over 12. Kanina kasi 125 yun. Tapos tinry ko i-calc yung 1 and 4 hindi balance. Which is balance dapat. Kasi para silang 1 meter from supports.
So, isa rin yung way para ma-check. Dapat yung makukuha yung sagot is pag symmetrical, balance siya kapag same distance from support yung tatry mong kunin. Maganda rin pang check. So, nasa na tayo guys? Babaguhin na natin din to. 625 over 12. Yan. So, meron tayong 1. And then, dito naman sa D. Y na lang. YD. 4 natin to. Iba pa din. Kaya pala. Yan. So, solve na natin. Ito pala ang sagot, guys. And then sa D, yan, same na. So, ganun guys ang pag-check. And then, kaya na natin kunin yung deflection at any point. Punta naman tayo sa location ng max deflection, which is, ito yung zero slope. So, bakit siya zero slope? Ito yung equation, di ba, natin sa slope. I-equate lang natin to sa 0. So, kung 0 to, ito yung magiging 0 itong y prime. So, 0 na tong buong to. So, solve natin yung x. Ganun yung process para makuha yung location ng maximum deflection. Yung x na yun na yung location niya. Pero explain ko muna kung bakit zero slope yung kinukuha natin. So, for example, ito yan. Alaala, ito yung beam. Yan na yung mismo shape ng beam na pinapakita. Kita ng ganito. And then, ito yung mga corresponding deflections niya. So, kung i-imagine natin, sa Cartesian plane, ito yung x-axis, which is, for example, ay pwedeng ganyan. So, dito yung x equals 0, x equals 2.5, this is x equals 5. Yan. And then, ito yung mga y values niya. So, for example, ito, ang y niya is ganon. And then dito, mas mababa or mas negative. Mas mataas yung absolute value. Or yung value niya. So, pababa ng pababa. And then dito. So, explain ko muna pala yung slope. Diba, ito yung curve for, elastic curve. Ito na yung mismong curve ng material natin. Ang slope is, it's like ganyan. And then, kapag ito yung rise over run, which is, dito is, negative yung rise, positive yung run. So, solve mo lang ngayon. Parang pagde-divide mo, makukuha mo yung slope.
Para siyang this one. Dito naman, ganyan. Kunin mo lang yung rise. Overrun. So, ito yan. Or, ito. Pwede siyang tawaging theta. Ngayon, pag nandito na siya, may value yan lagi. Unless, mapunta siya dito sa gitna. Kung gitna siya, magiging slope niya is pag ganito. Kung saan siya nag-turn, ibig sabihin exactly ganyan na yung slope niya. Which is, ilan ang rise nito? 0. Ang run niya is infinite or kahit ilan. So yung slope niyan is actually 0. So, ganun yun. So, ibig sabihin, kung saan yung pinaka mababang point, pag ganun ng pag ganun, ang slope nito is dito, ang slope nito is dito, ang slope nito is dito, and then ang slope nito is dito, dito, pag ganyan. Parang calculus siya. Para makuha yung maximum. Diba sa calculus merong maxima and minima? Parang ito yung masasabi natin na minima, which is f prime of x is equal to 0. So, ito na yung eiy prime is equal to 0. Parang ganun yung concept niya. So, kailangan natin hanapin yung x. Balik tayo dito. So, ang need natin gawin is hanapin yung value ng x kung saan ang slope is 0. Possible pala guys na hindi ko lang pala sure. Pero, not all the time is sa slope is 0. Sa calculus, hindi ko lang alam dito kung guaranteed siya. Pero what if yung function kasi is, halimbawa yung shape ng bakal is naging kakaiba na. Halimbawa ganyan. Exaggerate natin. Magkakaroon yan ng ganito, ganito, ganito. Yung slope nila lahat is 0. Dito din, dito din, dito din, dito din. So, kapag kukunin yung maximum deflection, hindi mahalaga kung positive or negative siya. Mahalaga lang is yung magnitude niya. So, ito yung mga value niya. So, i-compare pa natin sila lahat. If magkaroon ng case na ganyan. So, ito yung kukunin natin, yung value nito kung ito yung pinakamataas yung magnitude. Hindi ko lang alam sa case ng structural kung makaka-encounter tayo ng ganun. Pero in case, ay di ganun ang gagawin natin. So, nasa na tayo guys? Yun yun kapag maraming value ng x na makakapagpa 0. So, try natin i-equate. So, 25 over 2 x squared minus 5 third x cubed. Dapat ang lalabas dito is kalahati. Kasi symmetrical. Ayan. Ito nga guys. May nakuha tayong value 3. Ito yung sinasabi ko. Hindi ko pala masyadong sinasabi. Kasi itong function na to is parang gaganyan pa siya. Pwede siyang gumanyan. And
And then, pwede rin siyang gumanan pa paglampas. Kaso, dito sa part na to, x equals 6 na lampas na siya dun sa beam natin. Ito namang isa, negative, kung iaano natin, hindi pa rin siya kasama sa beam. Ang accepted value lang natin is 0 to 5, which is itong 2.5. Saktong yan yung ina-expect din natin kasi symmetrical yung beam and kalahati dapat ng 5. So after natin makuha yung x, 2.5 na siya. By the way guys, 'di ba kapag nag-section tayo, usually sa 8 tayo sanay dun sa mga lessons ni sir. Pag nag-section tayo dito, x equals 1. Pag nag-section tayo dito, x equals 4. Pero kapag yung case halimbawa nitong triangle na to, pag nag-section tayo dito, halimbawa ang ito ay 6. So, ang x natin dito halimbawa ay 2. Kung dito tayo nag-section. Pag nag-section tayo dito sa kabila, ang x na is 4. Pero, magkaiba sila. X equals 2 or x equals 4. What if ipahanap yung maximum deflection, for example, tapos nandito siya? Ang tamang sagot kapag nag-section tayo dito is 2. Pero kapag nag-section tayo dito, ang tamang sagot is 4. So, paano yung dapat natin gawin? So, dapat lalagyan natin ng halimbawa 2 meter from left support or 4 meter from right support. So, parehas na yung dalawa. Instead na 2 meter and 4 meter lang, hindi mo alam kung saan galing. Medyo ambiguous. So, mas okay na ganito yung sabihin nating sagot pag meron halimbawa sa quiz. Balik tayo guys. And then, kukunin na natin yung max deflection. Ganyan lang yan. Ay, namali. Equals, calc natin 2.5. Ito na. Ito na yung max deflection. So, ganun guys yung pagkuha ng mga hinahanap. By the way guys, itong boundary conditions na to is gagana lang kapag dito sa simply supported. Pag cantilever, iba na. Or kapag may iba pang type ng support sa beam. So, ang tendency ng cantilever is ganito. Ganyan. Ano dito yung zero slope? Zero slope. And then, wala dito sa max. Basta nandito sa L ang max. So, sasabihin natin dito ang boundary condition. If x equals 0, y prime equals 0, y equals 0. For example, may equations tayo. Saan na yun? Yan, halimbawa ito. What if naging cantilever siya?
Pag ginamitan natin ito, substitute natin yung 0 dito. Malalaman natin na ang C1 is 0. And then sa case na to, pag 0 din to, 0 din ang x. Kapag 0 ang y. So, kung 0 ang C1, C2 natin is 0 na rin automatically. So, makakancel lang yung dalawa. Tapos, ang y-max, makikita ang location niya is no need to solve. Andito na agad sa L. X equals L. Ando na agad. So, hindi mo na kailangan hanapin yung zero slope. Kasi alam mo na agad na ang zero slope is nandito sa near support. Yung sa fixed. May iba't iba pa na uri ng supports. Pero ito pa lang yung familiar sa atin. So, ito pa lang muna yung isasama ko. So, that's it, guys. I hope you learned something. Bye-bye sa Snowman Channel.